Hi mga chang! So for today's video nga ay i-share ko kung ano yung mga documents na pinasa ko sa ginawa kong DIY application dito sa Kuwait nung nag-apply ako ng Schengen Visit Visa pa Czech Republic. So nag-DIY nga lang ako sa aking application dito sa Kuwait ng Schengen Visit Visa. So lahat yon sariling sikap at sariling research ko lang din. So yung mga inanapan ko lang din ng research is sa YouTube at yon. So, siyempre una ginather ko muna yung mga documents na kailangan 'pag mag-a-apply ako ng Schengen Visit Visa. At ito nga yon, babanggitin ko isa-isa. So, number one is Schengen application form, Schengen Visit Visa application form, one passport size picture with white background, NOC, no objection certificate. No objection certificate, ito yung certification na aware yung employer mo na magta-travel ka sa magta-travel ka sa Europe. At COE, Certificate of Employment. So alam niyo naman 'yan, work contract, salary certificate, ESENAMAL, translated, tapos Itinamad Tukiya, translated, bank salary statement or payslip. Bank salary statement dapat 6 months siya. Required na 6 months ang bank salary statement. So, syempre, yun yung ah, statement, bank statement na pumapasok yung sahod mo every month within 6 months. Tapos, bank certificate, personal naman yon, yung sarili mong bank, sarili mong bangko, mayroon tinatawag na bank certificate. Yung bank certificate dun naka-indicate yung pangalan mo at ilang taon mo nang ginagamit yung bank. Then 6 months bank statement, personal. So yung personal mong bank statement. Dun sa personal mong bank statement dapat walang ibang pumapasok dun. Ang pumapasok lang dun, walang ibang pumapasok dun kundi is yung sahod mo lang. Like yung earnings mo from your work o sahod mo. Kasi kapag may ibang pumapasok dun na pera na malalaki or ibang pera na pumapasok dun na hindi naman talaga nanggagaling sa sahod mo, kailangan mo siyang i-explain sa cover letter mo at kailangan ma-justify mo yon, mapatunayan mo na yung pera na yon is talagang legit kung ano yung pinanggalingan. So, much better, wag na lang talaga kayo maglagay ng malalaking pera, 'di ba? Kung hindi niyo talaga siya ma-justify. Tapos civil ID copy, passport bio page copy, birth certificate. Actually, yung birth certificate ko parang pinahabol na lang siya ng embassy sa Czech Republic. Parang hindi ko talaga siya pinasa nung pinasa ko siya sa BFS. Parang ni-request nila, ewan ko kung ano yung reason ba't ni-request nila na magpasa ako ng birth certificate. Tapos cover letter. Dun sa cover letter siyempre nakalagay dun yung travel date mo, tapos yung reason mo bakit gusto mag-travel sa gusto mong bansa na pag-travelan. Kasi sa akin Czech Republic, so in my case, in my experience, so yun, bakit gusto ko mag-travel sa Czech Republic, ganyan, ta's anong gusto mong makita sa Czech Republic. Tapos siyempre ija-justify mo din dun na babalik ka after travel mo at talagang visit visa lang, tourism lang talaga ang purpose ng pag-travel mo doon. Tapos sunod is travel itinerary. Yon, siyempre the whole travel days mo is dapat meron kang itinerary. Hindi naman literal na sobrang nakalagay lahat, kahit yung parang lugar lang gano'n. Tapos or kaya parang summary ng itinerary mo lang everyday. So, dapat yung travel itinerary mo is alam mo rin yon bawat day. Kasi 'di ba, just in case magkaroon ka ng interview sa embassy, aware ka kung ano yung mga pupuntahan mo everyday dun sa nakalagay sa itinerary mo. Then next is hotel booking, 'yan. Siyempre dapat meron kang confirm hotel booking sa bansang pupuntahan mo. Like me, nag-book ako sa Czech Republic ng confirm booking. Marami naman sa booking.com ako nung nag-book. So marami naman dun na pre-cancellation. So 'di ba, kung just in case kung hindi ma-approve, at least maka-cancel mo siya free. Tapos next is
Flight booking, ayan. Nag-book na rin ako niyan ng flight booking. Actually yung flight booking is dami ko lang siya ginawa. Pinagawa ko lang siya sa isang travel agency. So, sabi naman hindi naman bawal yun, okey lang naman yun. So, and next is travel insurance. Yung travel insurance yun talaga is talaga official talaga siya. So, kailangan niyo mag-take na ng travel insurance based dun sa ilang days kayo magta-travel. Tapos yun, ang mga additional supporting documents is previous tourist visa copy. Yun, yung mga kung saang mga bansa na kayo nakapag-travel, like yung mga past history travel niyo na may stamp ng entry, exit, mga visa, yon ipa-print niyo rin yun ng colored. Tapos tenancy contract, nag-provide din ako ng tenancy contract. Actually ako lang yung gumawa nun, tapos pinapirmahan ko sa plot holder namin and pinaprint ko yung civil ID niya, tapos pinaprint ko rin yung plot contract. Pina-translate ko yun in English, yung plot contract, para magma-match siya dun sa tenancy contract. Tapos siyempre nandun yung name ng plot holder, tapos nakalagay din yung name ng plot holder dun sa contract. And nakalagay dun sa tenancy contract kung magkano ang rent ko sa room, tapos kasama na yung tubig, yung ilaw, tapos ilang taon na ako na tumitira sa plot na 'to, gano'n. Tapos ang next ay evidence of ties. Ang evidence of ties, ito yung parang kapatunayan ng reason na may babalikan ka or parang ties mo, sinasabi na ties mo sa Pinas or sa Kuwait. Ito yung magja-justify na may babalikan ka pa sa bansa mo like Pinas or dito sa Kuwait. So ako, ang ginamit ko is ties ko sa Pilipinas at ties ko dito. Siyempre ang ties natin dito sa Kuwait, kung wala ka namang business, siyempre yung trabaho mo. So, ang ginamit ko rin na ties ko sa Pinas is puwede niyong gamitin yung mga asset, business, property, ganyan. So, in my case, ang ginamit ko siyempre yung house and lot na nakapangalan sa akin, tapos mga contribution like SSS, Pag-ibig, ako prinobide ko is yung SSS na merong 13 years contribution, gano'n. Tapos life insurance, 'yan prinobide ko rin siya, ginamit ko rin siyang ties, 'yun. So 'yun lang yung ginamit kong ties. Tapos ah, dapat talaga is ang pinaka-ipa-polish niyo is yung bank statement niyo, sariling bank statement. Red flag kasi sa Consul kung may mga iba't iba kang pinapasok na pera dun na hindi naman talaga nanggagaling sa sahod mo. Kaya dapat 'pag nag-a-apply ka before 6 months is pina-polish mo na yung bangko mo, sariling bangko mo, 'di ba? So yun, at importante rin ang evidence of ties kasi siyempre yan ang nagpapatunay na may babalikan ka after mo i-travel. Puwede niyo i-search mga chang sa Google, mase-search niyo naman dun, i-type niyo is BFS Global Kuwait, yun. Tapos matatagpuan ang BFS Global sa Al Raya Tower sa may Al Shuhada Street sa Kuwait City. Actually, alam naman yan ng mga taxi or puwede niyo i-Google dahil searchable naman siya sa Google, Al Raya Tower. Tapos dun, makikita niyo na dun kung anong floor kayo mag-a-apply. Tapos parang after 2 weeks, naka-receive ako ng tawag from Czech Republic Embassy for interview. Tapos ayun, pumunta ako dun sa Czech Republic for interview, yon. Tinanong lang nila kung bakit gusto kong pumunta ng Czech Republic, tapos ano yung mga gagawin ko sa Czech Republic. Ayun, sinagot ko naman siya kasi nga genuine tourist lang talaga ang pakay ko sa pagpunta ng Czech Republic. So ayun, casual ko lang siyang sinagot na gusto kong makita yung ganito. Siyempre 'pag gusto niyong pumunta dun siyempre kailangan niyo rin do your research din kung ano yung gusto niyong makita dun, 'di ba? Marami naman ng accessible na 'di ba, Google, YouTube, kung anong gusto niyong makita dun at bakit gusto niyo yung makita, gano'n. Siyempre kung bakit ba gusto niyong pumunta sa isang bansa na yun at ano ba talaga ang purpose niyo. So ako, ang purpose ko lang naman talaga yun is to visit, 'di ba? Kasi siyempre
Gusto ko makita yung ganda ng bansa na yun, gusto ko ma-experience yung culture, 'di ba, kung ano yung uniqueness ng ganda ng bansa na yun. So yun lang naman yung sinabi ko, tapos tinanong din nila kung, "Are you traveling alone?" Yun, sinabi ko is, "I'm traveling alone." Which is hindi naman talaga ako nag-travel mag-isa. Siyempre may kasama akong nag-travel dun, pero hindi ko na binanggit kasi hindi ko naman siya makakasama from here, Kuwait, going to Czech Republic. So magkikita lang kami dun. Hindi ko na siya binanggit sa application ko kasi much better pa kasi may napanood ako sa YouTube na much better na wag mo nalang banggitin kung hindi mo naman talaga siya kasama sa application if magme-meet lang kayo dun kasi 'di ba, kasi baka nga makaapekto pa yon, baka isipin is may ime-meet ka dun at 'di ba alam niyo naman ang impression nila sa mga Pilipino 'di ba? So hindi gano'n kaganda ang impression ng mga konsul sa Europe when it comes to Philippine passport. Siyempre baka isipin nila magti-TNT gano'n or whatever. So hindi ko na siya sinama sa application ko. Tapos yung binayaran ko sa visa fee is parang mga nasa 45 KD. Gano'n, mga nasa gano'n ang binayad ko do'n sa VFS. Tapos in my case, ang laman nung bank account ko, my own bank account, is nasa 1,500 KD that time nung nagpasa ako ng application ko. Pero parang ang required do'n is parang nasa 1,000 pataas, 'yun yung required. Depende rin sa araw na i-a-apply mo. Meron naman sa Google, mase-search doon kung magkano talaga yung ano, yung per day na kailangan, yung per day na kailangan mong budget 'pag magta-travel ka. So, yun nga, parang much better, mas malaki yung laman nung account. So, siguro na mga nasa ano, 1,000 pataas, much better. Tapos mga tiyang, yung sa ano mo, bank statement mo sa bangko mo dito sa Kuwait, yung sabihin mong 1,000 mahigit na laman, hindi siya puwedeng isahan mong ide-deposit ha. Paghahandaan mo talaga siya. So, kailangan mong mag-prepared like 6 months before, like ano mo 'yan, dino-deposit mo siya, hindi siya biglaan. Kung ang goal mo is 1,500 KD 'pag nag-apply ka, so dapat before 6 months, every month dine-deposit mo 'yun hanggang mabuo mo yung 1,500 or more than 1,000 KD. Kasi hindi siya puwedeng isahan mo i-de-deposit kasi red flag 'yun. Puwedeng maging reason 'yun para ma-refuse yung visa mo. Kaya dapat talaga pinaghahandaan siya before 6 months. Dapat mga tiyang mayroon ding cash flow doon sa bangko mo. So, dapat mayroong kung may dine-deposit ka, mayroon ding lumalabas like expenses, mga binabayaran mo. So, para magkaroon ng ano, cash flow yung bangko mo. So, yun lang for mga tiyang ang aking brief sharing ng aking experience sa pag-DIY ko ng pag-apply ng Schengen Visit Visa. And disclaimer mga tiyang, I'm not a professional visa consultant. So, sinishare ko lang naman yung sarili kong experience sa pag-apply dito ng Schengen Visit Visa dito sa Kuwait. At sana nakatulong ito sa inyong mga tiyang.